Okay. So, mayroon na namang nagva-viral ngayon tungkol sa hindi na naman daw kailangan ng mga kababaihan, ang mga kalalakihan o tayong mga lalaki para mabuhay sa mundo. Okay? Bagay o topic na ilang taon na nating pinagdedebatihan. Actually, 2019 pa lang, simula nang inumpisahan ko ito, sinasagot na natin o ilang beses na nating pinatunayan sa mga kababaihan kung bakit kailangan natin ng isa't isa. Okay? Pero, may nagbago ba? May nakinig ba? Well, actually, meron. Pero iilan lang. Sa totoo lang, habang tumatagal, lalo pang ang lumalala yung mga babae ngayon. Okay? Dahil sa mga beta, dahil sa mga simp, dahil sa brainwashing, dahil sa social conditioning, dahil sa feminism, dahil sa mga maling paniniwala nila, o dahil sa mga kumukonsinti sa kanila. Hindi ba kayo napapagod na palagi lang tayong nakikipagtalo o palagi na lang nating pinuprove yung sarili natin na importante rin tayo sa society o kailangan tayo ng mga babae? Ilang taon na natin tong ginagawa. Isipin nyo, di ba kaya nga yung mga video na inilalabas ko na ngayon ay mga tungkol na lang sa solusyon kung paano i-date yung babae, paano ilalabas yung babae, hanapin mo yung purpose mo, self-improvement, abutin mo yung tunay mong potensyal, paano ka magiging successful. Di ba wala na yung pakikipagtalo pa sa babae, bakit mali yung iniisip nila na hindi tayo kailangan, bakit mali yung single mom, bakit dapat nilang ayusin yung sarili nila, dapat mababa yung body count nila, bakit dapat magpakasal sila ng maaga o mag-settle down sila ng maaga. Di ba? Di na mga ganyan yung ginagawa ko. Kasi nga wala namang makikinig. Dahil nga ang babae, hindi sila logical. More on emotional sila. Tapos meron pang social conditioning o social programming na nangyayari na simula bata pa lang sila ay ginagawa na sa kanila yan. Tapos mas malala pa ngayon dahil nga may social media na. At asahan ninyo na habang tumatagal o sa future, mas lalo pa yung lalala. Kasi ang gusto nyo, ipoprove pa rin natin kung bakit importante rin tayo, bakit kailangan nila tayo. Ako, tapos na ako dyan. Hindi ko na pag-aaksayan pa ng panahon yung bagay na yan. So kung hindi nila tayo kailangan, o tingin nila o naniniwala sila na sila ay mga strong, independent na babae o women, then ibigay na natin yan sa kanila. Dahil pabor pa nga sa atin yun. Isipin nyo, kung ganyan ang paniniwala nila, since makukuha pa rin naman natin yung mga bagay na gusto natin sa kanila, lalong-lalo na yung sa kama, di ba? So, hindi na natin sila kailangan pampakasalan, bigyan ng relasyon, bigyan ng security, i-share yung resources natin. Di ba? Dahil strong, independent nga sila. Di ba? Wala nang rason pa para samahan natin sila sa mga malulungkot na buhay nila. Di ba? Pero yung mga ibang babae dyan, na naniniwala na gusto o kailangan pa rin nila ng lalaki sa mundo, then yung mga babae na yon, kahit paano, hindi sila damay dito. Di ba? Pwede nyo pa rin i-date yung mga yan. O bahala na kayo kung saan kayo aabot. Pero para sa akin, mas maganda kung hanggang dating lang. Di ba? Pero yung mga babae na ang tingin nila sa sarili nila ay kaya nilang gawin yung mga bagay na kayang gawin ng lalaki para sa kanila o sabi nating para sa survival dito sa mundo. Kasi ganun tayo dinesign di ba? Bagay na ini-explain natin simula pa noon. 2019 pa lang, simula nag-umpisa ako sa YouTube, ini-explain ko na to, di ba? Facts, ang daming detalye, di ba? Mga research o sabi nating experience ko na ikinwento ko na ang ginagawa pa nga ng karamihan sa akin, inaaway pa ako dun. Di ba karamihan, mga lalaki pa yung umaaway sa akin. Kaya nga sabi ko, you know what? Enough with this bullshit. Kung ang tingin nila, o kung naniniwala sila na hindi kailangan ng mga babae ang lalaki para mag-survive sa mundo o para maging maligaya sa mundo, then fuck it. Just give it to them. Hayaan mo na sila. Leave them alone. Okay? Hayaan nyo na silang mag-isa. Kung yun ang tingin nilang tama, then fine. Diba? So, pagkatapos may mangyari sa inyo, o pagkatapos ninyo mag-date, umuwi ka na. Hayaan mo na siya umuwi mag-isa. Diba? Total naman, wala naman siyang mapapala sa'yo na importante o sabihin natin espesyal. Dahil nga lahat ng bagay na mayroon ka o kaya mong gawin, kaya din naman daw niya. Di ba? Pabor pa nga sa atin. Isipin nyo, kung walang committed relationship, lalo na kung walang marriage, edi wala pa siyang power over us. O di ba?
wala pang mas malaki ang chance o mas maliit pa ang chance na ma-vowsy tayo o kaya makasuhan tayo pagdating sa kung ano mang pwedeng ikaso sa atin kung tayo yung boyfriend o tayo yung asawa. Tapos hindi pa magagawa na mapakailaman ng mga kababaihan yung mga resources natin o yung mga mapupundar natin o yung pera natin o mahawakan ng bansa o ng gobyerno yung pera natin na pwedeng ibigay sa mga babae pagka nakipaghiwalay tayo sa kanila. Di ba? So ang daming benefit. So bakit makikipagtalo tayo sa isang bagay na sa totoo lang pabor nga sa atin? Kaya nga ako, para sa akin, mas okay na maging strong and independent sila. Okay? Mag-enjoy na lang tayo. Hindi nyo naman pipigilan yan. Ilang taon na ba? Actually, simula pa noon. Wala pa ako. May mga tao na nakikipaglaban sa mundo na wag mangyari ito. Pero wala nga tayong magagawa eh. Nandyan na yung system. Napakalakas ng system. Napakalaki ng system. Kaya ano ba sabi ko sa inyo? Instead na mag-complain, maghanap kayo ng solution. Okay? Laruin nyo na lang yung system. Mag-take advantage kayo sa system. Ano magagawa natin? Simula mga bata yung mga yan, bini-brainwash na. Isipin nyo nga, para sabihin nila yun. Walang logic doon para sabihin lang hindi nila kailangan ng lalaki para mabuhay o mag-survive sa mundo. Na kaya nilang mag-isa, then fine. Leave them alone. Kaya nga, ano ba tinuturo ko gaya ng sabi ko kanina? Solution. Okay? They are not changing. Matter of fact, they are getting worse. You're just wasting your time. Hindi rin naman sila makikinig. They will not listen to your logic. Kung susunod man sila sa atin, yun ay dahil lang sa emosyon. Kaya nga ano ba tinuturo ko sa inyo? Dating. Tinuturuan ko kayo kung paano i-date yung mga babae na ito para magkaroon sila ng emotion sa inyo, para mailid ninyo. Kasi without that emotions, walang leash para sumunod sila sa inyo. Dahil nga wala siyang pakialam sa logic ng kahit sino pa. Isipin nyo, yung single mom nga, pinaglalaban ko na wag nilang gawin sa sarili nila, inahaway pa ako. Di sige, kung gusto maging single mom, di maging single mom ka. Maging single mom na rin yung anak mo, at mga pangasawa na rin ng single mom yung anak mong lalaki. Di lahat kayo puro single mom na. Okay, fine. Hindi ko na kayo itatama pa. Wala na akong panahon para makipagtalo. Ang gagawin ko na lang, uunahin ko yung sarili ko, enjoy ko yung system, o sabihin natin magte-take advantage ako sa system. Tapos di ba, kung ano yung meron dyan na magpapasaya sa akin o pwede kong gamitin, yun yung gagamitin ko. Hindi na para makipagtalo pa. Sayang ang oras ko. Napakarami kong gustong gawin o mga bagay na dapat gawin kaysa makipagtalo sa babae. Dahil again, ang pakikipagtalo sa babae, para kang nakikipagtalo sa pader o sa isang poste. Hindi makikinig sa'yo. Aawayin ka pa niyan. Sasabihin lang gusto lang ng katotohanan. Pero sa oras na sabihin mo sa kanila yung truth, magagalit sila. Kaya mas gusto nila, magsinungaling ka. Dahil ang gusto lang ng babae na pakinggan ay yung mga bagay na gusto lang nilang marinig. Ayaw nila ng truth. They cannot handle the truth. Women can never handle the truth. That's the truth. Ganun talaga. Hindi nila kaya. And I'm not mad. I'm just actually passionate right now. Hindi nga ako galit sa mga babae. Hindi na nga ako naasar sa mga babae. Siguro nung medyo bata-bata ako. But now I'm not. Kasi I have already mastered female nature. Natutunan ko na kung ano ang female nature. Natutunan ko na kung ano yung mga bagay na nangyayari ngayon. Kaya ano bang ginagawa ko? I'm just teaching dating. I'm teaching self-improvement. I'm teaching how to find your purpose or how to focus sa success, sa goals mo. Diba? Kasi nga, they are not changing. They are who they are. We cannot change it. That's nature. Ganun na sila eh. So ano pang gagawin mo? Makikipagtalo ka dyan? Magpapagod ka lang. Mag-aaksaya ka lang ng oras mo. Ganyan na sila talaga. Kaya instead na makipagtalo ka dyan, ang gawin mo na lang is magpasalamat ka na lang sa Diyos na at least kahit paano, di man natin gusto na ganito yung mangyari ngayon, pero kahit paano, pabor pa rin sa atin yung sitwasyon. Okay? Because this is a man's world. Okay? This is a man's fucking world. Okay? Itong mundo na ito, buhay na ito ay para sa atin talaga. Isipin nyo, kahit na hindi maganda yung ganyang sitwasyon, dahil syempre gusto rin naman natin talaga na na walang bullshit eh. At maging maayos, di ba, yung pagsasama ng lalaki at babae. Walang division, di ba? Maayos ang dalawang gender, di ba? Okay sana lahat, makapagbuo na maayos na pamilya, di ba? Pero wala, ganyan na nga talaga. So, well, kahit ganyan, pero kung titingnan mo, gaya sabi ko kanina, this is a man's world. Sa atin pa rin nakapabor, di ba, na kung ganyan man ang paniniwala nila na strong independent sila at hindi na tayo kailangan, di ba, at least
sa atin pa rin nakapabor. Ang pabor sa kanila ay marriage. Di ba? Ang tatanga nga, di ba? Pabor sana sa kanila yung marriage, pabor sana sa kanila yung committed relationship, lalo na nakasuporta sa kanila lahat ng batas sa mga bagay na yan. Okay? Pero dahil mas gusto nila na maniwala yung mga tao na strong independent sila o strong and independent sila, then yung power sana nila na pwede sila magkaroon doon, hindi ngayon nila makukuha. Yung mga lalaking kasal dyan, yari kayo. Di ba? Yung mga committed, yari kayo. Kasi yung mga babae na yan, pagdating sa marriage o sa kasal, sila yung may tunay na kapangyarihan dyan. Nakatali kayo sa liig ng mga yan. Yun nga lang, nakatali yung mga liig ninyo dyan sa mga yan. Yun nga lang, karamihan sa mga babae, pasalamat kayo, hindi nila alam yung law. Pero kung alam nila yung batas, kayang-kaya kontrolin ng mga yan. Kayang-kaya kayong paglaruan ng mga yan, lalo na doon sa vowsy law natin. Okay? Pero, again, don't waste your time. It's stupid. Okay? Ganun talaga. Maraming bullshit sa mundo. Ako, I'm tired of women's bullshit. That's why I don't commit anymore. That's why I don't get married. Ayoko na magpakasal. Kasi nga, bullshit. Bullshit lang. Okay, isipin mo, bibigyan mo na nga ng kasal, bibigyan mo na nga ng security, i-share mo na nga pati yung resources mo, papahalagahan mo na nga, bibigyan mo na apelido, tapos, hihiwalayan ka lang. Okay, sasabihin lang sa inong society o ng babae na yan, I can live alone. Then, okay, fine. If you believe, or if you truly believe sa hearts of hearts mo na you can live alone, then die alone. Go ahead, live alone. Okay lang, may nakuha ko naman na yung gusto ko sa'yo eh. Di ba? But don't blame me. Baka pagdating na araw, magpapaka-victim ka na iniwang kita, o pinabayaan kita, o ginalaw lang kita, o may nangyari lang sa atin. Lalo na kung nagkaanak tayo, bigla sabihin mo, pinabayaan ko kayo. Akala ko ba you can do it alone? Di ba? So, you do it alone. Okay? So, para sa akin, okay yan. So, stop complaining. Stop bitching and whining. Okay? Just find the solution. Diba? Maghanap ka ng solution. Mag-focus ka sa solution. Okay? Huwag nyo nang ipagpilitan. Kung di nila na-appreciate kung sino tayo at di nila naiintindihan yung tamang relationship dynamics o social dynamics, then fine. Fuck that. I'm not gonna waste my time. I only have what? 60 years, 70 years, 80 years, swerte pag nag 100 years ako sa mundo, sasayangin ko pa ba yung ibang panahon ko, oras ko para lang patunayan sa mga babae na hindi rin naman maniniwala sa akin na importante rin kami sa buhay nila? 4 na bilyon na babae mayroon sa mundo. 4 billion women. Okay? So kung may mga babae na tingin nila hindi kanila kailangan, then fine. Next. That's why, ano ba tinuturo ko? Self-improvement. Masterin yung dating game. Diba? Para nang sa gayon, meron kayong abundance mindset. Meron kayong ability to be alone. Kung sabihin natin, alam nyo, na kung may mga babae na tingin nila o naniniwala sila na hindi kanila kailangan, kaya mong palitan. Kaya mag-move on sa susunod. Diba? Nang hindi ka na-attach, hindi ka na-in love, hindi ka natatakot, o kaya sabihin natin, hindi ka nila nakokontrol. Diba? It is what it is, man. I know it sucks, but it is what it is. We cannot change it anymore. Diba? It's getting worse pa nga. That's why, you have to be open-minded sa mga bagay na nangyayari sa atin ngayon. Okay? We're not dealing with the traditional women anymore. We're actually dealing with the modern women. Okay? Modern women na delusional. Isipin nyo, how delusional yung mga babae na yan? Isipin nyo gano'n sila ka-delusional. Di ba? Para isipin na hindi nila kailangan ng lalaki sa mundo. Ginawa sila para sa lalaki. Ginawa sila para pagsilbihan tayo. Ginawa sila para magkaroon ng leader na katulad natin. Because they are emotional. They cannot live alone. They cannot survive alone. They cannot be happy alone. But because of what's going on sa society or yung mga brainwashing o yung sinasabi sa social media o sinasabi ng mga tao sa paligid, now they believe na yung bullshit na paniniwala na kaya nila mamuhay mag-isa o maging masaya mag-isa, totoo, 'di ba? Isipin niyo, samantalang yung mga celebrity, mga politician, mga kilalang tao, 'di ba? Mga leaders nila, sila may mga asawa. So ibig sabihin, they know, 'di ba? They know the truth that women cannot live alone. Women cannot survive alone. Women can never be happy alone. Because that's bullshit. 'Di ba? But it is what it is. Okay? So if they think or they believe na women don't need men to survive, then fuck it. Just let them die alone.